Eto na nga, simulan na natin yung issue kay VP Sara Duterte. Pero bago po yan, ang isa pang mainit na issue ay yung nilabas ni Roberto Tiglao na parang police report. Tapos tinabla ng Malacanang at sinabi na Malacanang fake news daw yon. Pero ang iba naman ang sagot ni Roberto Tiglao. Panoorin po natin itong balita. Wala raw problema sa Malacanang kung isnabin ni Senador Bato de la Rosa ang ika-4 na SONA ni PBBM. Pero wag na lang daw sanang makisakay si de la Rosa sa mga pekeng balita. Ang detalye sa agenda. Wala kang pakialam. Wala kang pakialam, Miss Castro. Ikaw talaga, Claire. Ano mo pakialam mo kay Bato? Alam mo, Miss Castro, pasensya na ha. Ang atupagin mo, yung trabaho mo. Ang trabaho mo, ipamalita ang mga supposedly accomplishment ng amo mong si Marcos. Hindi mo ginagawa yung trabaho mo. Pinakikila mo yung buhay na may mga buhay. Ivy Reyes. So, sana kung di masyadong makarating ay mapakinggan niya. Unbothered ang Malacanang sa hindi pag-attend. Ano, pakikinggan namin kasi nungalingan ni Marcos? Alam naman namin puro kasinungalingan na sasabihin niya sa SONA. Gusto mong pakinggan namin? Why would we listen to the lies of Bongbong Marcos? It's all lies. Everything that he's saying is lies. Propaganda. Diba? Sabi niya, BS. Anong BS? Alam niyo na yun, sa Amerika, it's BS. You know? Alam mo mga American BS. O, diba? Puro lie yan, ba't pa namin pakikinggan? Sige nga, anong mo dyan? Palusot mo. Senator Bato de la Rosa sa 4th State of the Nation address ni PBBM. Kahapon, sinabi ni de la Rosa na may personal siyang conflict sa ilang mambabatas at opisyal ng Malacanang. Kesa pumunta siya na nakasimangot, huwag na lang. Okay lang naman po, karapatan naman po niya yan kung hindi po siya pumunta. Pero mas maganda po, sana madinig niya po kung ano ang naging trabaho at magiging programa ng Pangulo sa SONA para po hindi siya maligaw. Kasi mas maganda pong pakinggan niya mismo kung ano sasabihin ng Pangulo kaysa maligaw sa mga... Maligaw? Sige nga, madam. Magbanggit ka nga ng isang pangako na ipinangako niya last time na nag-SONA siya na natupad. Yung pinagmamalaki niya ang punyetang 5,500 na flood control project. Diyan pa lang mukha na kayong Di ba? Hindi totoo po. Huwag na tayo magmaang-maangan. Ano yung pinagmamalaki niya? Yung SONA, 5,500. O na flood control project. Kita mo nga ngayon? Ha? Suminga lang ang langit. Bahana. Kasi sabihin nyo, 5,500. Kasinungalingan. Ano pa sinabi niya? Yung Pogo, ipatitigil na. Palakpakan ng mga ulul. Tumigil nga Pogo, namayagpag naman yung online na gambling na Pilipino. Anong pinagkaiba nun? Mas matindi pa nga ito At least yung Pogo, ang market lang nun, mga in-check. Hindi, totoo naman Alam mo, eto ako against talaga ako sa lahat ng klase ng gambling. Pero mas malala pa pala itong Pigo, yung sa Philippine na sariling mga online. Diba? Kasi yung Pogo, ang target lang nila, yung mga in-check na hindi, kasi bawal nga sa kanila ang sugal, diba? So nag-o-online sila, nag-underground. So dito nila ginawa yung parang operation. Although there are criminal aspect na kasangkot po ng Pogo. And ako, against talaga ako dyan. Dapat talagang tanggalin na yan. Hindi na napapanahon yan. Pwede pa sana nung panahon ng pandemya na hindi nakakalabas ang tao. Pero this time, malala na dalang krimen yan. Dapat talaga matanggal. Okay na sana Diba nung in-announce sa tatanggalin? Pero ano nangyari? Kaya pala tinanggal. Ito talaga ang totoo. Kaya tinanggal yan kasi nga para yung mga Pilipino na may pagmamay-ari ng sugal ay mamayagpag. Kaya nga may pag-aaral dyan Nung nawala yung Pogo, umakyat, pumutok ng sobra-sobra, ibig sabihin, nag-boom yung online na mga casino, online sabong, online na kung ano-ano. Sumabog lahat yan. Ibig sabihin talagang namayagpag. Di ba? Kahit wala ng pera,
Isipin mo mga jeepney driver, wala nang pera, nagsusugal. Yung mga pakboy na hindi dumadami. Alam mo kung bakit dumadami pakboy? Alam mo yung pakboy, PAK boy. Linawin natin pakboy. Alam mo yung mga pakboy kaya na mayagpag yan? Kasi kailangan nila ng pera. So nagpapabengbang sila sa mga jokla. Kaya dumami AIDS eh. Hindi totoo yan. Baka akala nyo nagbibiro ako. I-google ninyo. Tumaas ang AIDS. Bakit? Ang dami nagpapabanat sa nagpapabengbang sa mga jokla eh. Di ba? Sana tignan na maigi itong online na to. Pero pinuna ng palasyo ang komento ni De La Rosa na diversionary tactic lang ang usapang pag-aresto sa kanya ng ICC para matabunan ang isyong kinasasakutan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Tandaan po natin, ang content na ito sa nasabing fake police report ay una po natin nadinig. Kung di po tayo nagkakamali ay sa Vice Presidente. Kaya po natin nasabi noon na... Gaga ka! Ay, sorry naman. Ha? Hindi siya. Hindi siya sinasabi ako ng gaga. Yung pong yung mga nagpapakalat. Kasi sinasabi niya yung papakalat daw ng fake news. Kung di po tayo nagkakamali ay sa Vice Presidente. Kaya po natin nasabi noon na siya pala ang source ng fake news. Hindi! Sa makatuwid, kung ito po ay sinabi na po ng Beverly Hills Police Department na altered yung ipinakita at na-post ni Mr. Tiglao na police report, siya po ba ay sumasakay din sa issue ng fake police report? Bumuelta naman ang journalist at dating presidential spokesperson Rigoberto Tiglao matapos siyang tawaging fake news peddler ng Malacanang. Tinawag niyang palace apology. Hindi. Alam mo, ito lang yan Ito kasi mga nagsasabi na nagpapakalat daw ng fake news. Alam mo, sabi nga niya dito, mukhang nagkaroon ng cover up. Alam mo, madali naman yan i-cover up Sa totoo lang Ngayon, may lumabas pa kahapon na sabi nagkomento daw yung tatay ni Tantoco na nanay, ni Tantoco na sinasabing hindi daw kasama si Lisa Marcos. Pero may nagsabi sa akin, totoo to, may nagsabi sa akin. Sabi sa akin, alam mo ba, Natbay, kilala ko yan. Personal kong kilala yan. Sabi. Personal kong kilala yan. At hindi magkokomento ng ganyan yan. Hindi yan lumalabas sa media. Hindi yan nagpo-post ng mga status sa social media. At higit sa lahat, hindi ganyan mag-English yan. Yan ay talagang, kasi yung nakita niyang post daw, parang English kinamatis. Pero sabi niya, hindi ganyan mag-English yan. Talagang yan, very formal, very eloquent, very hindi ganyan yan. So, sa tingin niya, merong nangyayaring cover up daw. Sabi nung nung kausap ko, nakakilala yung yung nanay. Kaya sinasabi niya, hindi totoo na nanay yung nagsalita ng ganyan. Malabo yan. Malabo yan sa malabo. And may alam na personal. Alam niya talagang yung mga nangyari doon. Sinasabi niya kagad, kasinungalingan yan. Meron sabi ko sa inyo. Si Castro at hinala niya ang may major cover-up sa pagkamatay ni Response Air Paulo Tantoco noong March 8. Hindi sasama si FL sa US trip ni PBBM. Yan kita ninyo. Ito kasi, ganito yan Ganito, makinig kayo na mabuti para sa kaalaman lang ninyo. Makinig kayo. Siyempre, iba sasabihin ng Malacanang. Alam naman aaminin nila. Oo, nandun si FL. Kasama siya doon. Kinwestiyon nga siya ng mga pulis Pwede ba nilang aminin yun? Hindi, kayo. Siyempre, i-deny at i-deny nyo yan. In the side of Roberto Tiglao, pwede ba niya sabihin na, oo, peke nga ito. Siyempre, paninindigan niya rin yung nilabas niya. Ibig sabihin, words of Tiglao and words of Malacanang. Di ba? So, kung ikaw ay nanunood, ano ang titimbangin mo?
Paano mo sila titimbangin? Sino ang paniniwalaan mo? Words of Tiglao o words of Malacanang? Siyempre, depende kung saan ka nakapanig. Di ba? Kung nakapanig ka sa mga Duterte, paniniwalaan mo itong kay Tiglao. Kung ikaw nakapanig sa mga Marcos, paniniwalaan mo sasabihin ng Malacanang. Tama, mali. Pero kung ikaw ay naghahanap ng katotohanan, anong pakikinggan at titingnan mo? Circumstansya. Di ba? Circumstansya. If you wanna know the truth, the circumstance says itself will not lie. One, may namatay. Di ba? And two, because of the cocaine, the substance na yun in-establish na. Established na yun. Okay? Saan nangyari? Sa Amerika. Now, paniniwalaan mo? Kasama ba doon si FL? Sabi nung report na nilabas si Tiglao. O sabi ng Malacanang, hindi kasama doon si FL. Ngayon, kung ikaw ay talaga naghahanap ng katotohanan at ikaw ay nasa gitna, huwag mong tignan yun. Ang tingnan mo, circumstances. Bakit? Dito mo malalaman ang katotohanan. Circumstances. Kasi now, it's easy to lie. Lying is easy. That's the easiest way out or way to destroy a person through lies. Di ba? But the circumstance will not hide. It will always reveal the truth. Ano yung circumstances ngayon? Ito. Pumunta si Marcos agad-agad sa Amerika. Biglaan yan. Hindi yan planado. Pagka-announce, mga ilang araw, umalis na kagad. Sabi nga ng isang napakinggan kong sa sobrang abrupt, nung pag-alis ni Marcos papuntang Amerika, isipin mo, days before the SONA, na supposedly nagpe-prepare sana. Di ba? Pero biglaan. First yun. First circumstance, after pumutok nito mga to, na issue na ito, biglang pumunta si Marcos sa Amerika. Pero sabihin mo, baka may planado naman yan. Okay, pero alam natin, alam ng lahat. Ito'y biglaan. Hindi ito yung matagal nang ina-announce. Hindi. Pangalawa, bakit hindi sumama si EFL kung walang problema? Di ba? Doon pa lang, malalaman mo na, naku po, may problema talaga to. May problema talaga to. Bakit siya hindi sumama? Laging kasama yan eh. Alam natin yan, mga kababayan. Alam natin yan. Hindi yan yung tipo ng katulad ni Pangulong Duterte na hindi mo malaman kung sino kasama, pero sure tayo kung sino kasama. Pero, di ba?